Ito na ba ang magiging official King of Underbone? Tandaan mga ka-riders, ang pag-uusapan natin ngayon ay pawang mga haka-haka at opinyon lamang batay sa mga usap-usapan sa komunidad at hindi pa opisyal na inanunsyo ng Yamaha. Yamaha, nag-release na ba ng bagong bersyon ng Sniper na posibleng makipagsabayan o makipagtagisan sa makilalang modelo tulad ng Suzuki Raider at Honda Winner X? Halika at ating i-breakdown ang mga posibleng pagbabago sa underbone na maaring ilalabas ni Yamaha ngayong 2026. Kung sakaling magkakaroon nga ng bagong Sniper, isa sa mga inaasahang pagbabago ay ang mas agresibong disenyo. Maraming riders ang umaasa sa mas matalim na fairings, bagong LED lighting at mas premium na kulay upang mas bumagay sa modernong panlasa ng mga motorista. Pangalawa, posible ring magkaroon ng mga dagdag na features gaya ng traction control, TFT display o mas advanced na connectivity. Habang nagiging mas high-tech ang mga motorsiklo ngayon, hindi malabong sumabay rin ang Yamaha sa trend na ito. Pagdating naman sa performance, marami ang umaasang mapapanatili ang kilalang lakas at reliability ng Sniper, habang pinapaganda pa ang fuel efficiency at riding comfort. Kung mangyayari ito, siguradong magiging mainit na usapan muli ang kompetisyon sa pagitan ng Sniper, Raider at Winner X. Ngunit tandaan mga kaibigan, ang tunay na hari ng underbone ay nakadepende pa rin sa pangangailangan at estilo ng bawat rider. May kanya-kanyang lakas ang bawat branding pagdating sa bilis, forma at praktikalidad. Ano ang masasabi ninyo? Kung sakaling may sakatuparan ang mga pagbabagong ito, sapat na ba upang maitaas muli ng Yamaha ang pamantayan ng underbone category? Ibahagi ninyo ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng seryosong pagsusuri at motovlog content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod nating ride at review.